Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng sibas. Sibas po ang tawag sa ganitong isda na parang bangus, pero sibas po siya. Mukha lang siyang bangus dito sa bansang Middle East. At kasing taba din siya ng bangus. At malasa din siya. Pero yung pinagkaiba lang nila sa bangus ay yung sibas ay malangsa lang. May malansa siyang amoy pero yung bangus ay medyo wala kang maamoy na langsa. So yun nga, lilinisan lang natin yung mga isda. So yung sibas para yan sa mga amo namin. Tapos yung maliit na naman hiniwang isda, yun ay para sa isang katulong dito, nurse pala. At may pampano din, yun naman ay para sa amin dito, dalawang katulong. Pero mag-focus lang tayo ngayon sa sibas na lulutuin natin. So yun, kinuha ko lang yung fats niya kasi mataba siya talaga. Although medyo wala na siyang laman at hasang kasi habang binibili nila ito ay pinapalinisan na nila. So kinuha ko lang yung mga natitirang laman, yung mga dugo-dugo dyan sa gilid-gilid, tsaka yung extra fats. Tapos, ayun nga, hinugasan ko na rin yan ng maigi. So, hindi kinuha yung himbis niya. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung himbis. At saka yung silik niya, tsaka yung buntot niya, binawasan lang natin, no? At pagkatapos niya nitong pampano ay nilinisan ko na rin. Kinuha ko lang yung laman, yung kalamnan niya. Tapos yung hasang niya, kinuha ko na rin yan. So, pag ganun lang yung paglinis ko, medyo gumawa lang ako ng slit yan. So, hindi ko siya totally hinati. At yun nga, pagkatapos ko ng linisan, ito na siya. At sineperate ko lang yung pampano sa sibas at saka sa ganitong isda. So, minarinate ko na ito, nilagyan ko na ito ng lemon, ng napakarami para lang sa mawala-wala. Siyempre, naglagay na rin ako ng asin dyan at paminta para may lasa lang. At tinaktak-tak-tak ko lang, tantiameter na naman ang ginamit natin. At pagkatapos kong ang lagyan ng asin at paminta ay nirub ko lang sa isda natin at binaliktad para evenly yung pagkalagay ng asin natin at paminta doon sa isda. Gagamit din tayo dito ng tamarind. So, pinahid ko lang pala yung tamarind sa ating sibas, magkabilaan, at saka doon sa buntot, sa slice na isda. So, kinuha ko lang yung buto-buto ng mga lemon na nilagay ko kanina kasi may buto ng lemon pa. At saka kinuha ko na rin yung buto ng tamarind kasi yung tamarind may buto din iyon habang pinupunas. Tapos, gumamit din ako ng dates dyan. O yung tamar na tinatawag nila dito, ilang piraso lang yan. Naglagay lang ako dyan, tapos irarab lang natin pagkatapos niyan, magkabilaan din at saka doon sa buntot na hiniwa. So, i-rub lang natin siya magkabilaan at saka wag nating kalimutan tanggalin din yung buto ng tamar o yung dates na tinatawag. Kasi may mga buto yan para wala silang butong makain pag nilagay natin sa ating amo mamaya. I mean, pag na-serve natin ito sa ating amo. Masarap po ito ang ginagawa kong sibas. So, bali, oven lang natin ito. Tapos yun na nga, naglagay na ako ng bawang dyan, luya. So, dyan ko na dinirect sa isda. Di ko na hinalo sa mangkok. So, yan, sibuyas, kinrate ko lang ng paganyan. Pagkatapos, kamatis, ginrate ko lang din dyan.
Kung malaki yung kamatis, kalahati lang. Pero kung maliit naman, okay na yung isang peraso. So, konti lang ilagay natin na kamatis kasi marami na yung sibuyas, bawang. Pagkatapos, naglagay lang ako ng magic sugar. Tapos, nagdagdag ako ng paminta, asin. Yan, naglagay din ako ng turmeric. Naglagay din ako ng cumin. Tapos, coriander powder. Naglagay ako dyan, curry powder. Konti-konti lang. So, tansyameter lang talaga ginagawa ko. Yan, paprika po yan. Basta mga powder na anik-anik na pinapalagay ng amo natin kapag tayo ay pinapaluto ng pagkain nila. Tapos yan ay naglagay ako ng dill leaves na frozen at saka yung coriander leaves. Pangpadagdag lang ng lasa at saka pangpabango lang din sa isda. So ayan, hinahalo-halo ko lang dyan na kaunti para mag-mix lang yung mga ginrate natin. So pag na-mix na natin yon, so rekta na natin siya i-rub sa ating isda. At naglagay din pa pala ako dyan ng mantika sa ilalim ng isda at saka sa etais. At yan na nga, ganyan na yung itsura niyan. Ipapasok na natin yan sa oven. Bibake lang natin muna. Unahin natin sa ibaba ng ilang minutes. Siguro mga 20 minutes. Pagkatapos yan, pag na okay na yung baba, nag-brown na, lagay natin sa taas na naman. I-open natin yung oven sa taas. So, yan lang. Naglagay din pala ako ng diced tomato dyan. So, hintayin na natin na maluto yung ating isda. Tapos, check lang natin paminsan-minsan. Baka masunog naman yung isda natin. So, pag may oven kayo, mas try nyo talaga ito. Pero pag wala naman, siguro masarap naman ito sa uling, mga ganyan. So, yung sibas, dito lang po tayo makakatikim talaga sa Middle East. Kasi dito ay mura lang yan. Sa Pilipinas kasi wala naman tayo halos makikita na ganyan. At pagkalipas ng ilang minuto, naluto na nga yung ating sibas. So, ready na ito bigay sa ating amo para sa kanilang tanghalian. So, ayun lang guys. Salamat sa panonood. Yummy!